Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito tayo sa oryentasyon sa pangklase sa Araling Panlipunan 7 at Araling Panlipunan 9. Mga mag-aral sa Araling Panlipunan sa klase ni Sir Ed. Simulan natin ito sa batas pangklase sa aking klase. Alam natin na ang batas pang MRT ang isa sa tandang-tandang batas ng mga mag-aaral ko sa Araling Panlipunan. Ang MRT ay nangangahulugang una, tulad ng isang tren, mayroon itong unang estasyon, ang pangkalahatang estasyon niya, ang main station, ang ITIC-M. Inaasahan na ang bawat mag-aral ay magpapakatotoo at maging tapat sa klase. Ang anumang kapandarayaan na ginagawa ng mag-aral ay maaaring magresulta sa kanyang pagbaba sa marka sa Araling Panlipunan. Maaaring magsagawa ang isang mag-aaral na pandaraya, ngunit dito natin makikita na hindi na siya maaari pang pagkatiwalaan at anumang pagkasangkot niya ay paglabag sa batas na ito at kung saan mahahantok sa pagkadamay ng kanyang katayuang pang-akademik. Ang sumunod ay na ang mga politiko ay hindi naniniwala na sila ay hindi tapat. Maaaring mabago natin ang lipunan, kaya naman tayo ang magsilbing mitya ng pagbabago. Ang sumunod naman ay ang batas titik R o respeto sa mga guro at kamag-aral. M at R lamang, solve na tayo. Ang katayuang pangkaasalan ang maapektuhan naman ng usapan ng ating pag-uusapan dito. Ang anumang kanyang gagawin sa mga mag-aaral, kapwa mag-aaral, guro ay maaaring makaapekto sa kanyang relasyon. Kaya respeto ang isang batas na kailangan natin matupad mula rito. Maaaring makaapekto rin ito sa oras na hindi niya nare-respeto kanyang guro. Ito ay maaaring disobedience to authority at higit sa lahat ay maaaring magresulta sa kanyang kawalan ng ugnayan sa kanyang guro at kamag-aral. Kaya naman maaaring maapektuhan ang katayo pang akademiko rin. At sabi nga ng isang PBB big winner na si Bea So, diba? Sabi natin na ang respeto ay hindi ini-impose, in-earn yan. Act your age. Hindi na kayo bata. Kayo ay matatanda na, kaya naman kinakailangan tumuntong kayo sa pag-ugaling kinakailangan at kilala sa inyo. Ang sumunod ay ang T. Kung gusto niyo na magkaroon ng mataas na marka, kailangan ng tiyaga at sipag sa pag-aaral. Sa bahaging ito, makikita natin na kailangan magpasa at tumugon sa mga pangangailangan pang kurso ang mga mag-aaral. Hindi problema kung mahina ka sa klase dahil meron tayong mga remediation classes, output making, at iba pang mga itatalaga ng guro upang makabawi ang mag-aaral. Sa kabuuan, ito ang ating panghabuan na dapat tugunan sa Araling Panlipunan sa kabuuan ng taon. Ang sumunod, tulad ng isang MRT, mayroon itong mga iba't iba pang istasyon. Dagdagan natin ang mga istasyon. Unang batas na idadagdag natin ay ang deadline is deadline. MRT Station 1. Kapag tapos na, hindi na to pwedeng buhayin pa. Pag patay na, hindi kasi Hesus Kristo upang buhayin si Lazaro sa ikatlong araw. Ang deadline ay tapos na. MRT Station 2. Ito naman ang kapag ako ang nauna sa klase, hindi na maaari pang pumasok. Come before I come. Ito ang batas na kung saan nagsasaad ng pagpapahalaga sa oras ay mahalaga. MRT Station 3. Ang MRT Station 3 ay walang sit-down recitation. Sa aking klase, kung sino man ang tumayo at may sumagot na nakaupo, ang puntos ay parating binibigay sa binigyan ng pagkilala sa klase. Ang sumunod na stasyon ay ang MRT Station 4. Walang chewing gum sa loob ng klase. Nakapandidiri at higit sa lahat, hindi akma sa disiplina. Matatandaan natin na mahusay at maganda ang bansang Singapore, isang batas ang pinatutupad nila. Ito, no chewing gum. At alam natin, deep dive sa kanyang research, no? May malaking epekto sa kalusugan ang chewing gum. At sumunod, MRT Station 5. Kailangan mayroon tayong pagkilala na bawal ang cellphone sa loob ng klase. Ang sumunod ay MRT Station 6 na kung saan kailangan may name crown ng mga mag-aaral. Ito'y pagkilala at pagkakakilanlan mo rin sa loob ng klase. Ito ang mga halimbawa. Sumunod, MRT Station 7, kinakailangan gumawa ka ng AI declaration sa oras na ikaw ay gumamit ng AI tools sa loob at labas ng ating klase.
At sa kabuuan ng MRT Station 8 naman ay mayroon akong kakayahan na magdagdag pa ng MRT extension stations. May mga batas na daragdag along the way sa ating klase. Paano mamarkahan ang klase sa Araling Panlipunan? Sa pagbabago nito, alinsunod sa DepEd Order No. 15, Series of 2026, nagbago tayo. Alinsunod sa mga itinatakda. Ang gawain pasulat ay may 20% na lamang. Ngayon, nakamuha marka. Sumunod, ito yung mga pagiging worksheet, maikling mga pagtatasa at pagtataya ng ginawa, reflection papel, dito papasok. 50% naman ay yung inaasahang pagganap o performance task. At dito papasok ang mga individual na pag-uulat, pangkatang gawain, at recitation points na may kabuang bahagdan na 50%. At ang panghuli ay ang laguman at trimestreng pagsusulit. Mayroon itong 30% o 30 bahagdan sa kabuuan ng iyong marka. Ang mga summative assessment ay tinakda na sa bawat 15 araw na nakalipas na aralin. At sa kabuuan, mayroon itong 100%. Ano-ano ang mga individual na mga proyekto o programa na isasagawa natin buong taon? Mayroon tayong individual na pag-uulat. Sa bawat trimestre, may mga iaalat tayo na report sa bawat mag-aaral. Bawat paksa na kanyang iuulat. Piliin niya ito sa isang panggagalingang gawain at iuulat na mag-aaral sa loob ng klase. Pipili lamang siya mula rito at ipatatala sa kanyang pinuno sa klase na ito ang kanyang nais iulat. Ang pag-video ay maaaring gawin para sa unang termino. Gayun din naman, sundin ng pamantayan at panuntunan upang higit sa lahat ay may sa katuparan ng mataas na marka. Gamitin ang pamantayan upang hindi maiwaksi ang mataas na marka. Ang pangkatang gawain naman o group performance task. Nakagrupo na ito. Sa unang termino, meron tayong tinatawag na Southeast Asian Diorama Expo Fest. Ito ang gagawa ng mga diorama at mga food festival na maaaring pakilala ang bansa mula sa Timog Silang Asya. Sumunod, Kamalayang Asiano Film Festival. Kakaroon ng paggawa o pagbuo ng isang maikling pelikula ang mga mag-aaral sa grade 7. At ang Model Asian Regional Forum, ang ARF. Magkakaroon ng Advocacy Fest sa termino ito. Ito ay mangyari sa terminong 3. Ang sumunod, para sa grade 9 naman, inaasahan na magkakaroon ka ng business plan sa unang termino at ang market application naman sa ikalawang termino, habang pagbubuo ng economic models naman ang 3 termino. Ito ang halimbawa ng Diorama Expo Fest sa mga mag-aaral para sa grade 7. Diba? Gumawa sila ng mga miniatures ng mga bagay-bagay. At sumunod ay halimbawa ay docudrama. Ito, gumawa ng Film Fest. Marami yan, nakalagay lang natin sa ating YouTube channel. Ang halimbawa naman ng Model Asian ay magpapanggap kayo. Magiging isang delegado kayo sa Asian Regional Forum. Kung saan may nire-representa kayong bansa at may nire-representa kayong isyung panlipunan na binibitbit mula sa bansang iyon. Sa kabuuan, ang pagbabago ng ating lipunan ay hindi lamang nakatang sa asignaturang Araling Panlipunan, pagkos sa ating mga mamamayan. Kaya't mag-uumpisa ito sa iyo bilang mag-aaral ng Araling Panlipunan. Humayo at maglayag sa walang hanggang pagkatuto sa Araling Panlipunan. Hanggang sa muli, Sir Epi, ang inyong guro sa AP.